Recording in Napakabuti. progress. Napakabuti mo, Panginoon, sa amin. Salamat at ikaw ay sumasa amin. Ikaw din, Panginoong Banal na Espiritu, ang siyang dakilang tagapagturo. At dahil dito, Panginoon, umaasa kami na kayo ang magbubukas ng aming isipan at turuan mo kami ng mga katotohanang hindi kayang ituro ng tao lang. Kagaya ng pagtuturo mo, Ama, sa Apostol San Pedro, ay turuan mo din po kami ng mga katotohanang lalong makapagpapatibay sa aming buhay spiritual na siya naming maibabahagi sa ibang kapatiran na nangangailangan din ng pagpapatibay. Dinadalangin namin na buksan niyo ang aming isipan, bigyan kami ng mas malawak na pangunawa, karunungan sa aming mga tatalakayin. Bukas mo ang aming mga pangunawa at gawin mong kapakipakinabang ang amin pong pag-aaral ngayong gabi. Yung iba namin kasama na nasa iba pang lugar, hindi pa nakakapagbukas ng kanilang mga computer, mga internet at ng mga cellphones. Dalangin namin na ipaalala po ninyo sa kanila at patuloy mong himukin ang kanilang desire na magsipag-aral at umunlad sa kaalaman. Para sa ikapurihan, sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, ito po ang aming panalangin. Amen. Amen. Yes, so magandang gabi po sa ating lahat. At pinupuri natin ang Panginoon sa pagpapatuloy po ng ating pagtatalakay ng aklat po ng Genesis. So, sisimulan po natin ngayon ang ating unang serye sa pagtalakay po sa aklat ng Genesis. So, alam po natin na ang Genesis ang siyang kauna-unahang aklat na nakatala sa Christian Bible. Ito po ay kauna-unahan at isa sa sabihin natin pinakamahalaga sapagkat tumatalakay po siya sa kasaysayan ng mga mahalagang karakter at mga tauhan sa Biblia. So, as we start, ang ibig sabihin po ng Genesis ay the source, yung pinagmumulan, ang origin, sabihin natin, at sa Hebrew ay Bereshit, na ang ibig sabihin ay in the beginning. Kadalasan po kasi sa mga mga pangalan ng Biblia, especially sa Old Testament, the writings and the prophets, ang pangalan ay yung first line ng book. First line ng book, sabihin Genesis is in the beginning. So, ang itinitle, ginawang titulo ay ang in the beginning. Genesis yan, pag alam natin yan. In the beginning was the Word. Ano yun? A book of John yun. No? So, the beginning of the genealogy of Jesus, si Matthew yon, no? So, yung mga ganong pagtekada sa pasimula ng mga aklat, kadalasan yun din po ang nagiging pangalan ng aklat. Minsan, pag tayo po yung umaawit, di ba, ang sinasabi natin, awitin po natin yung Holy, Holy are you, Lord. Pero first line lang pala yon, ano po? Kasi mas natatandaan natin yung first line at saka yung chorus na paulit-ulit pong binabanggit because of familiarity. Okay po, so talakayin natin yung balangkas o yung mga tinatalakay sa aklat po ng Genesis. So yung kapitulo 1 hanggang 11, ito po yung tinatawag nila. Hinango ko po yung ating outline mula po sa aklat po ni Lasor, Bush at saka yung kasama nila, tatlong author ito. So, kaysa maghirap pa ako ng paggawa ng outline, ito na yung mga Bible scholars at Old Testament scholars na nagbigay po ng title o kaya ng balangkas o outline. At ito na po ang nagiging paghahati-hati nila ng mga chapters. So, chapters 1 to 11, ito yung tinatawag po na primeval history. Ito po yung history na may kinalaman po sa pasimula ng daigdig at lahat ng mga lahi na nagmula doon sa kauna-unahang magulang natin na si Adan at si Eva. So, and then chapters 12 hanggang 50, yun naman yung patriarchal history na kadalasan ay tumatalakay po. Most of this ay tumalakay sa lahi ng Israel na siyang nagpasimula kay Abraham nung tawagin siya ng Panginoon para magpasimula ng isang bagong lahi. So, chapters 1 to 11, ay sabihin natin, 1/5 lamang po yan. Halos isang kalimang bahagi. Isang kalimang bahagi lamang ng Genesis kasi 50 chapters siya.
So, halos 1 to 10 chapter ay tinalakay sa pasimula ng sangkatauhan. Pero pag start ng chapter 12 hanggang chapter 15, tumalakay na siya sa lahi ng Israel na nagpasimula kay Amang Abraham na ating ama. So, doon sa primeval history, nandun po yung creation, pagkalikha sa langit at sa mga langit at lupa, ano po? O sa earth, no? Heavens and the earth. So, alam naman natin na ang heavens ay plural at ang earth ay isa lamang. Ang heavens ay tumatalakay sa iba't ibang layer o antas ng sangkalangitan na ito rin ay binanggit ni Apostol San Pablo nung siya ay sumulat sa ikalawang Korinto chapter 12 kung hindi ako nagkakamali. Siya ay may isang tao siyang binabanggit na umakyat hanggang sa ikatlong langit. Ibig sabihin higit pala sa isa ang kalangitan. So heavens and the earth, no po. And then tinalakay ang Garden ng Eden at ang pagkahulog ng tao sa kasalanan mula kabanatang 2 hanggang kabanatang 4. And then pagdating po ng kabanatang 5 ay yung mga patriarka o mga sinaunang magulang natin na nagsimula kay Adan at sa kanyang lahi. Ano po? Bago po yan, dumating ang dilubyo o sabihin natin yung baha na siyang lumunod sa sangkatauhan. So pagdating po ng kabanatang 6 hanggang kabanatang 11 ay ipinakita po dito ang baha, yung dilubyo nga, yung lumunod at lumipol sa lahat ng tao, liban lang sa mga taong iniligtas ng Diyos. So si Noe at ang baha. And then pagdating po ng chapter 11 hanggang katapusang talata ng chapter na ito ay si Shem at ang kanyang mga talaan ng angkan, yung mga lahi niya. Okay po, so pagdating doon sa patriarchal history, ay nandoon po, nagsimula na yung si Abraham. Po. Pero nagpasimula yan kay Teran na kanyang ama. So mula kay Abraham hanggang sa susunod na lahi ng mga Hudyo ay tinalakay yan. 25 hanggang 37 ay si Jacob at ang kanyang mga anak. And then another patriarch in the person of Joseph and his brothers. Tinalakay po siya sa chapter 37 hanggang chapter 50. So yan po ang pinakasabihin natin rough outline ng book of Genesis. Then let's go to the points for discussion. Pumunta po tayo sa ilang mahalagang bahagi ng chapter 1. Medyo tatalakay natin yung ilang mga detalye. Ano po? So alam po natin na ang paglikha ay malaki ang kaibahan sa gawa. Ano po? Ang paglikha ay ang Diyos ay nag-produce ng isang bagay mula sa wala. At ang paggawa naman ay gumagamit ng mga existing na mga materyales na mula sa meron na dyan. Yan. So create, only God can do, and make, only man can make out of the existing materials and material world. Okay po. Doon po sa pagitan ng isang verse 1, sige, ang gagawin po natin ngayon, hihiling ko po na kayo po ay bumasa. Ano po? Hilingin ko na ilan sa inyo ay bumasa at magtatanong po ako later. Pakibasa nga po ang talatang 1 at talatang 2. Mula po sa inyo, kung sino po dyan. Meron po ba? Magtatawag po ba ako para may participation tayo? Sige po. Brother Jim, hawak mo ba ang iyong Bible dyan? Hello po. Yes. Pakibasa nga ang verses 1 and 2, Brother Jim. Sige po. Ang kasaysayan ng paglikha. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa.
Ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Okay? So, may tanong tayo dyan. Bakit sa pagitan ng verse 1 at ng verse 2, bakit mayroong kadiliman? Ayon sa gap theory na ito, yung gap theory, yung teorya na may gap sa pagitan ng verse 1 at saka verse 2, ang sabi di ba ang ating assumption ay nilikha ng Diyos ang mga anghel at ang mga, sabihin natin, other heavenly beings other than man. Bago pa malikhain ng tao, nilikha na ng Diyos yung mga heavenly beings na yan. Ano po? Mga angels yan na hindi masyadong tinatalakay sa Biblia. Pero dito, sa pagitan ng verse 1 at ng verse 2, meron doon, ang lupa ay walang hugis o anyo, dilim ang bumabalot sa kalaliman, at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Ibig sabihin, hindi ba ang Diyos hindi pwedeng pagmulan ng dilim? Ang ibang translation kasi sa English, and there was chaos and darkness prior to the creation of na sinasabi nating lupa at langit na meron tayo ngayon. So bakit kailangan may darkness? Bakit kailangan may chaos? Hindi ba ang darkness at chaos ay nanggagaling lamang sa dilim? At hindi pwedeng manggaling sa Diyos? Ito ang sa pantaha ng mga Bible scholars. God can never be the source of darkness and of chaos. And where did this come from? Ang sabi nila, sa pagitan ng verse 1 at ng verse 2, ginulo ng mga demonyo, ginulo ng mga spiritual beings, yung original creation ng Diyos. That is why, sabi nila, diyan nangyari yung pagrebelde ng mga heavenly beings. Instigated by Satan and his 1/3 of the angelic forces. So ito ay isang teorya lamang na pwede natin pag-isipan, pero I would not say na, sige, kung pwede natin entertain, pwede rin naman. Pero it's only a 50% of what can be deduced from the whole Bible. At syempre, ang Diyos naman ay sovereign, hindi naman niya papayagan na yung mga sinira ng kaaway ay hindi ma-restore. No po? So the Lord is always the God of restoration. Kung totoo man ito o hindi, what is important is we have the heaven and the earth that we have today. Okay, ang dilim at ang kawalan ng kaayusan at ang kaguluhan ay maaring manggaling sa kaaway. Ngunit kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. So dito makita natin na ang creation ng Panginoon magmula talaga sa wala no? Magkaroon ng tubig. Yan, sige. Tingnan natin Talatang 3. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga ng liwanag. At nakita ng Diyos na maliwanag, ang liwanag ay mabuti. Hiniwalay ng Diyos ang kadiliman sa liwanag, at tinawag ng Diyos ang liwanag na araw at tinawag niya ang kadiliman na gabi. Okay. So, from that, makita natin na ang Espiritu ng Diyos ay co-creator. Marami po kasing teorya ngayon ng mga kulto at ng ibang relihiyon na ang Espiritu ay isa lamang puwersa. It is, ang address sa kanya ay it, hindi he. Kundi isa siyang puwersa na impersonal, kagaya ng puwersa ng pagsisimula ng pag-i-start ng motor, no po, o ng ignition ng isang sasakyan. So siya isang puwersa lamang, at siya puwersa lamang, hindi siya person. Impersonal force. Pero dito makikita natin na ang Espiritu ay co-creator ng God the Father. Kung sinasabi ng John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. At nung mga sumusunod na mga talata, tinatalakay na ang anak, o yung verbo na nagkatawang tao sa verse 14, mula talatang 3 hanggang talatang 13, ay lumikha siya. Kasama siyang manlilikha ng Ama.
At kasabay niyang lumilika ang banal na espiritu na sinasabi diyan sa talatang nauna, talatang 3 at 4. Okay. And then, sa day 1, makita po natin na ang pasimula ay, and there was evening and morning in the first day. In the second day, nagkaroon din ng first and second day. Sa third day, nagkaroon din ng umaga at gabi. And God saw that everything was good. Mga kapatid, maganda ang pagkalikha ng Diyos. Hindi talaga siya gumagawa ng pangit. God saw everything was good. Okay. Pero ano pong nangyari? Kung ang Diyos ay nagkaroon ng separation ng time na tinawag niyang gabi at umaga, at nagkaroon ng gabi at umaga sa unang araw, nagkaroon ng gabi at umaga sa ikalawa hanggang ikatlong araw, pagdating ng ikaapat na araw, doon lamang siya lumikha ng buwan at araw o sun. So doon lamang may-measure ang 24-hour period. Kung ganon, ano ang measurement ng oras sa pagitan ng day 1 to 3? Yun po ay isang palaisipan na hindi natin masasabing 24-hour period yung day and night o yung night and day, night and morning sa first, second, and third day. Rather, I would say na ayon sa mga scholars, ito ay eon, E-A-O-N. Pag sinabi po natin eon, isa siyang malaking bahagi ng panahon na mahirap sukatin. As it's an indefinite measure of time na hindi siya measured lang ng 24-hour period na minimeasure ng buwan at araw o pag-ikot ng 24 oras sa isang 24-hour period. And because of that, sabi nga God saw everything as good, no? And then, pagdating ng 21, verses 21 hanggang 25, ang sabi doon, everything after their own kind. Ano bang ibig sabihin nito? Wala pong nilikha ang Diyos na hindi kompleto. Talagang napakaganda ng pagkalikha ng Diyos to the point na kung ikaw ay tao, ang mapuproduce mo tao, hindi unggoy. Kung ikaw ay kalabaw, ang iyong mapuproduce, kalabaw talaga, after their own kind. Ultimo mga insekto, magmula sa malalaking dambuhala sa karagatan, hanggang doon sa pinakamaliit na insekto na nasa kalupaan, ang napuproduce nila ay after their own kind. Wala pong unggoy na naging tao. Walang amoeba. Ang amoeba, walang amoeba na nagiging multi-celled na organism na nag-evolve into human being. Walang ganon. Kaya dito pa lang, una na pinapakita ng Biblia na hindi tenable, hindi kapanipaniwala at mahirap ipagtanggol ang evolution theory. So after our own kind, tao-tao pa rin yan. Hayop-hayop pa din siya. Mananatili siyang hayop magpakailanman. At ang tao ay kakaibang nilalang, special. And babae at lalaki lamang. Maraming ayaw tumalakay sa bagay na ito, siguro dahil nahihirapan silang harapin ang kanilang mga damdamin. Alin ba ang mas totoo? Ang katotohanan ng physical being na nakikita mo o ang nararamdaman mong hindi naman nakikita ng iba pero na-observe lang nila sa ginagawa mo? So babae at lalaki lamang ang paglikha ng Diyos. And ang maganda diyan, tayo ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Hindi ayon sa kanyang itsura, physical, kundi spiritual. Natatalakay natin to sa ating mga mensahe na ang image of God o yung sinasabi nila na Imago Dei ay ito'y tumatalakay sa pag-iisip, sa damdamin ng isang tao, sa kanyang kakayahang magpasya at sa kanyang kakayahang makipag-enter into a personal relationship, no?
Person to person po ito. Interaction, ano po? Interpersonal reaction, interpersonal relationship. So ito talaga ang design ng Diyos na tayo ay ayain niya o himukin niya tayo sa isang personal na pakikipag-ugnayan sabagat meron tayong ganyang kakayahan. At ang Diyos mayroong ganyan. Dahil siya ay may ganyan, tayo na nilikha ayon sa kanyang wangis, ay kaya nating pumasok sa ganong pakikipag-ugnayan. No po? Kaya ang Panginoon Kristo talaga napaka-personal ng kanyang pagtapak sa planetang mundo at pumasok sa ating historical time. Pumasok talaga sa space and time to the point na naging isa siya sa atin. At ang sabi ng John chapter 1 verse 14, and the Son of God tabernacled among us. Ibig sabihin, nakipamayan siya sa atin. Naging isa siya sa atin, bagamat hindi siya talagang katulad natin. Exactly. So, nung sabihin ng Diyos, let us create man in our image. Yan. Talagang intensyon ng Diyos na lumikha ng tao, nakawangis niya. Although, syempre, mayroong limit yon. Yung wangis ng Diyos ay hindi lahat ibinigay sa atin. Kagaya ng kabanalan. Kabanalan, sabihin natin yung kawalan ng kakayahan na magkasala, wala sa atin yan. Kasi yung ating very fragile at very possible na magkasala tayo kapag tayo ay dahil nga tao tayo. Pero ang Diyos, hindi siya pwedeng gumawa ng anumang bagay na labag sa kanyang nature na pagiging God, no? Omnipotent, omniscient, holy, 'di ba? So the creation of man ay inendow niya, ibinigay niya sa tao yung marami sa kanyang katangian, kagaya ng image, yan. Kagaya ng possibility of becoming holy, yan. Yung kakayahang umunawa at mag-create. Sabagat created tayo sa image of God, maraming bagay tayong pwedeng gawin. Pero ang totoo nun, hindi naman tayo nag-create. Pinagsama-sama lang natin yung mga existing na mga available na mga materials dito sa material world. Pero ang sinasabi natin ay, I am the creator of that. O yung mga content creator dyan, you don't really create the content. We just gather content and then pack. We present that in the way possible we can present. Pero sa totoo lang, hindi naman talaga siya na-create. Siguro pwede sa ating sphere of meaning or vocabulary, pwede natin sabing create yon. Pero from God's perspective, they are nothing but a collection of ideas and put that in a form na pwede nating ipahayag sa mga tao. So, because we are created in the image of God, nakakapag-create tayo o nakakagawa tayo ng mga bagay na hindi kayang gawin ng hayop, no? Hindi kayang gawin ng iba pang mga creation. So, the creation of man is actually, this is God putting man as the crowning glory of His creation. Napaka-special natin. Kaya ang challenge sa atin yan, huwag mong sayangin ang buhay mo. Huwag mong sayangin ang iyong panahon. Sapagkat pag sinayang mo ang panahon mo, sinasayang mo ang buhay mo, sayang ang image of God na ibinibigay sa atin. Kaya kapag tayo ay tumingin sa tubig o sa salamin, nakikita natin ang bahagi ng image of God na nasa atin. At yun ay ang kabanalan. Yan, yung ating kakayahang mag-isip, magsalita, mag-rationalize, mag-reason out, at makipag-relationship. And then, sabi dito, go and multiply sa mga susunod na mga talata. Replenish the earth. Yan ang utos kila Juan de la Cruz. Nasabi ko na po ito last time na ang una daw ng mga tao na si Adan at si Eva, Pilipino daw po sila. Pilipino sila. Akin lang po ito for laps lang. Kaya sabi ng Panginoon, nung nilikha niya si Juan at saka si Juana, sabi niya, sige, you go and multiply. Humayo kayo at magpakarami. Etong si Juana at saka si Juan, nagtatakbo na daw doon sa manggahan at sa kawayanan. Nagsimula na po silang magparami. Ano po?
Kaya ang mga Pilipino napakadami, ano po. Hindi na nila hinintay. They never listen to what God is about to say pa. Hindi pa tapos si Lord na ano, kasi maidudugtong pa si Lord doon. Humayo kayo at magpakarami. At ang kasunod noon ay ano, subdue it. Pigilin ninyo, supilin ninyo. Oh. Go and multiply and replenish the earth and subdue it. Ibig sabihin, pigilin ninyo. I-control ninyo. Kaso, si Juan at si Juana nagtatakbo na at doon na nagpakarami. Joke lang po yan. Gawa-gawa ko lang po yan. So, chapter 1 ay nagtapos po siya sa katotohanan ng nalikha na ang lahat ng bagay. Yes. So may tanong po ba kayo? Sige, let's pause for some moment and pwede po kayo magtanong. Pakinig daw po muna si Gab de la Cruz. Sige. Nasa biyahe lang po. Yes. Okay, Gab. Just yung mga nasa biyahe at mga nakikinig, ay sige, you just enjoy, sit back and relax. And mag-post kayo ng mga question ninyo dyan sa ating sa ating chat box. Sige lang po. At entertain natin siya sa abot ng ating makakaya or else, i-reserve po natin yan sa ibang mga pagkakataon. Okay po. So, nagtapos ang chapter 1 sa isang kompletong creation at nakita ng Diyos ang lahat na very good. Yes. Very good talaga. Meron pong isang comment no mula sa mga nagsasabing higher criticism, nung nilikha daw ng Diyos ang langit at ang lupa, ang lupa daw maganda, nilikha niya ang tao maganda, nilikha niya mga hayop maganda, lumilipad maganda, pero yung himpapawid, sinabi ba niyang maganda? Tinitingnan ko po ulit Sige po, tingnan po ulit ninyo kung mayroong sinabi ang Diyos na nung likhain niya ang himpapawid o yung langit, sinabi ba niyang maganda? Kasi, kung totoo yung gap theory na sinasabi na may nagrebelding mga angelic forces na itinapon niya dyan sa kalawakan, hindi maganda ang kalawakan. Sabagat kinaroroonan siya ng mga masasamang espiritu. Some observation lamang po 'yon. Iyon po ang isa sa silent lang na hindi binanggit na mabuti. Ikalawang hindi mabuti ay hindi mabuti sa lalaki ang mag-isa. It's not good for man to be alone. Okay? Yun. Applicable po yun kay Adam nung may plano ang Diyos na siya ay bigyan ng partner. Okay, so 6 days nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. And then, sa chapter 2, after the creation of heaven and the earth, sabi doon, and God sanctified the 7th day. Yan. 7th day is Sabbath. Para sa mga naniniwala sa Sabat at siya ring sinusunod ng ilan sa ating mga kababayan ng mga Seventh-day Adventist. Sabi nila sa mga pilosopo, depende sa iyo kung saan ka magsisimula ng pag-count ng araw. Magsisimula ka ba sa Sunday? So, ang 7th day mo ay Sabado. Magsimula ka sa Monday, the 7th day is Sunday. So, nasa sa iyo yan. Pero ayon sa mga Hudyo, ayon sa kanilang pagkaintindi, sa 7th day, Saturday talaga. It's Sabado. Sabat. Kaya mga 7th day, talagang pinanindigan po nila yan. Pero pag binasa po natin yung chapter 14 ng book of Corinthians, 1 Corinthians, you can worship the Lord in any day. Any day is holy to the Lord. So everything is permissible but not necessary. Pero kung ang tingin mo ay mas maganda mag-worship sa Wednesday, it is fine, do it. You want to worship on a Saturday basis, hindi ka naman 7th-day Adventist, okay, go ahead and worship on a Saturday. Pero hindi tayo nabubuhay sa law. Nasa panahon tayo ng grace.
Kaya malaya tayong gumawa only within the parameter o periphery ng kalooban ng Diyos na hindi natin nasusuway yung mga direct command niya. Ang katwiran naman ng mga kababayan, ng mga kapatiran nating mananampalataya na sumasamba ng linggo at hindi Sabado ay dahil si Jesus ay nabuhay na maguli sa mga patay noong araw ng linggo, unang araw. Ibig sabihin, ang Christian world during the time of Paul ay bumabase sila sa Gregorian calendar which starts on a Sunday. First day of the week. Doon po nabuhay si Jesus, no? So yun po ang sinusunod na even sa panahon natin ngayon ay Sunday po ang ating mas nakaugalian na sundin na araw po ng pagsamba. Okay po. So meron po tayong medyo tatalakayin dito na isang teorya sa filosofiya na hindi bang lahat ng bagay ay nagkakaugnay-ugnay? Pinanganak ka kasi may tatay-nanay ka. Yung tatay-nanay mo, pinanganak dahil sa may mga tatay-nanay sila. Oh. Kapag bumabagyo, yan ay, ang dahilan yan ay nagsasalubong ang mainit at malamig na hangin. Kumikidlat at nagkakaroon ng electrical charges kapag ang malamig at mainit na ulap ay nagtatagpo. Yun yun. Gusto ko pong ipasok dito yung ideya ng determinism. Ano po ba ang determinism? Ano po? Na ang mga bagay-bagay dito sa mundo, reaction man yan man ay mga pangyayari sa natural world, sila ay apektado ng mga naunang mga events at yung mga sumunod na mga events ay naapektuhan nila yung iba pang mga sumusunod na events. Kung ang lahat ng event ay nangyayari dahil sa sila ay naapektuhan, kaya sila nagkaganon, sino ang umapekto sa Diyos para mag-create siya ng series of creation? Parang pumapasok tayo dun sa tanong na, kung nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay, sino ang lumikha sa Diyos? So alam na natin yan. God is never created because He is the first unmoved mover. No? Na-move niya ang lahat ng bagay, but exceptions sa rule because He is above the law of nature. He is the unmoved mover. He is the first cause, the uncaused cause, ang ating Panginoong Diyos. Okay, so pinasok ko lang po yun kasi baka may mga kahit sa mga video natin ngayon sa internet ay tinatanong if God is the creator, who created God? Where did God come from? Yes. So yun ay mga tanong yon na pwedeng mag-question sa legitimacy ng God is creator and nobody created God, and God is the first mover and nobody moved Him. So gusto natin patunayan yan na God is sovereign and above space and time and above the principles of men. Okay po. So, doon sa may tanong po ba? Pwede kayo mag-post ng tanong at pwede niyong tingnan ang ating kung may gusto kayong itanong dyan. Kung wala naman, ay magpatuloy po tayo. So, ang hardin ng Eden ay at ang kapaligiran nito ay maganda. Napakaganda ng hardin ng Eden. To the point na wala kang maihahambing dito kasi ito ang hardin ng Diyos. Pero dahil sa ang pagpasok ng kasalanan ang sumisira sa magagandang bagay, iniiwasan ng Diyos na masira ang kanyang napakagandang original creation. The surrounding of the Garden of Eden is so perfect that He commanded Adam and Eve na tumira doon sa garden na wag nilang gagawin yung isang bagay na maaaring makasira. 'Di ba? So, anong sabi niya? Wag ninyong kakainin ang bunga ng papuno ng pagkakilala ng mabuti at masama. May nagtanong nga, sabi niya, bakit ka sumasamba sa Diyos na yan na gusto kang gawing bobo at walang alam? Ang sagot ng isang Christian,
Kasi ang Diyos ko, sinasamba ko siya dahil mabuti siya, iniiwas niya ako sa mga bagay na maaring magpapahamak sa akin. Inilalayo niya ako sa mga bagay na maaring sumira ng kanyang plano at na sumira ng aking kinabukasan. Yan ang Diyos ko. Hindi dahil sa gusto niya akong gawing bobo at walang alam. Kasi nga, yung sinasabi ng Panginoon na nang pinagbabawal kay Adan na sa sandaling kanin mo ito, ayon sa pagtukso ng kaaway, sa sandaling kanin mo ito ay magiging gaya ka ng Diyos. Ibig sabihin, pag maging gaya ka ng Diyos, napakatalino mo, ang husay mo, isa ito, magiging Diyos ka in a way na nalaman mo na ang kasalanan. Ayan, ano mangyayari sa iyo? Mapapahamak ka. Alam ng Diyos ang kasalanan pero hindi siya gumagawa. Pero ang tao, pag nalaman niya ang kasalanan, prior niyan, bago niya makilala ang kasalanan, kailangan magawa niya ito, no? Kaya nung sabihin ng Diyos ito nang sabihin ito ng Diyos kay Adan, sabihin ni Satanas o ng ahas kay Adan o kay Eva, nahila o natukso si Eva na kumain sapagkat ang bunga ng puno ay masarap tingnan sa mata, no? Masarap kainin, makapagpapatalino to the point na magiging kagaya ka ng Diyos. Ayun, yun ang nangyari kay Adan at Eva. So, makikita natin dito na may nangyari kay Adan at Eva. Sino ang may pananagutan? Nauna pala natin talakayin, Sige, doon muna tayo sa man named all the animals. Nilikha ng Diyos ang tao at ang tao naman ang nagpangalan sa lahat ng mga hayop. Kung ang Diyos na lumikha ng tao at binigyan niya ang tao ng kakayahang magpangalan sa lahat ng hayop, napakaganda napaka-intact ng kanyang kakayahang magsalita at ng kakayahang mag-classify ng mga hayop. Tama po? So kung siya ay may kakayahang ganun, hindi pala totoo yung theory of language evolution na yung mga tao daw doon na napaka-primitive, na parang haba ng buhok, na mga matutulis sa mga nguso, na parang unggoy, na hindi marunong magsalita, na action-action lang, ganyan. Yun yung mga sinasabi nilang bawawaw theory. Bawawaw theory. Yung theory daw na ang tao nagsimula sa mga aw-aw-aw theory. Kung titingnan natin yung sinasabi ng Biblia, intact yung speech capacity ng mga tao to the point na kaya niyang magpangalan ng lahat ng hayop. At kung ano man ang pangalan ng hayop na yan, na ipinangalan ni Adan sa mga hayop, ay yun na ang tawag sa mga hayop na yan. Yun nga lang, nagbago na kasi dumating na yung Tower of Babel, chapter 11. Yun yun. So, nilikha ng Diyos ang mga hayop, pinangalanan ni Adan ang mga hayop na ito. Kaya nandun pa yung perfect environment prior to the fall. Okay? So, dito na pumapasok yung sinasabing, when God saw the man alone, He thought that it's not good for man to be alone. So, ginawa niya ng kapartner, a helpmeet. So, yun pong yung teorya ng mga tao dito. Sabihin natin yung, 'di ba, yung mga, pardon for the language, marami pong mga taong sumusubok sa bestiality, no? Bestiality, yung nakikipag-ugnay sila sexually sa mga hayop, mga aso na nakikipag-ugnay sa o mga tao na nakikipag-ugnay sa mga animals sexually. Ito po ay labis na pinagbabawal, isa po itong karumal-dumal sa harap ng Diyos. Kaya nung walang nakita ang Diyos na ka-helpmeet o sabihin natin kapantay na maari mong i-partner kay Adan. So ang ginawa ng Diyos ay humugot ng tadyang. Ayan. Humugot ng tadyang. So meron ulit tayong kaisipan dito na sinasabi ng ibang scholars na ang tadyang na ito ay nanggaling talaga kay Adan, literal na buto.
mula sa kaliwang dibdib. Ang sabi ng iba, hindi ito literal na buto. Ito ay isang frame of personality to the point na halimbawa ito si Adan, isa siya, hindi siya kumpleto. Pero nung hinipo ng Diyos si Adan, pinatulog siya at binigyan siya ng mahimbing na pagkakatulog. Nag-create ang Diyos ng kakaibang factor kay Adan to the point na nung hinugot niya yung personality frame na kay Adan, nakuha niya ito bilang isang babae na sakto sa kanyang pangailangan, sakto sa kanyang katawan, sakto sa kanyang buhay bilang kapwa niya tao, mula mismo sa kanya. Partner, helpmeet, co-equal. Co-equal in terms of privileges, but differences of role. Ano po? So, babae at lalaki ito, si Adan at Eva, na naging genitor ng sangkatauhan. Pasimula ng sangkatauhan. At ito ay nakita ng Diyos na napakaganda nung magkaroon ng partner si Adan. Malungkot naman talaga kapag ikay nag-iisa eh. Si Apostol San Pablo nung siya ay sumulat sa mga taga-Korinto, mas maigi sa lalaki ang mag-asawa kaysa sa magningas sa kanyang pagnanasa. Kung ikaw ay mayroong contentment sa buhay, masaya ka na sa pagiging nag-iisa, ibig sabihin, ikaw po ay blessed. Blessed ka ni Lord ng contentment at ng singleness for life. Pero kung ang plano ng Diyos sa iyo ay magkaroon ka ng sarili mong buhay at ng pamilya, kalooban talaga ng Diyos na ikaw ay mag-asawa. Yung mga tao na nag-vow o na nangako ng pagkasoltero o ng celibacy for life, na naghahanap pa rin sila ng kanilang desire sa opposite sex. Sapagat yan ay nilikha ng Diyos talaga na maging bahagi ng pagkatao ng isang lalaki. Na siya ay mangangailangan ng kanyang kakumpletuhan sa kanyang buhay bilang isang male, created male human being. So, yan po ang nais ng Panginoon na tayo ay may asawa na magiging kapartner natin. Hindi magiging pabigat, kapartner. Hindi magiging problema, kundi helpmeet. Anong tawag dyan? Siya ay magiging katuwang, yes, sa buhay. Okay po, chapter 3, ang hardin at ang pagkabaksak o ang pagkabagsak ng tao. So ito na yung medyo nauna tayo ng konti, no? So ang sabi talaga ng Diyos ay wag na wag na wag, ano po? No to the tree of the knowledge of good and evil. Yan, so sino mang nung utusan ng Panginoon si Adan na wag kainin, alam na ng Diyos kung ano ang pwedeng mangyari sa kanya kapag siya ay sumuway. So, hindi lang natin alam kung talagang isinaisip ba talaga ni Adan yun, ano? Kung talaga bang sineryoso niya yung pagbibigay ng Diyos na yon ng babala, ng utos na yon na nag-iisa. So, anong nangyari? Bakit? Nasaan si Adan nung si Eva ay nag-iisa? Iniwan ba niya si Eva? Nung tinukso ng ahas si Eva, nasaan si Adan? So, isang katotohanan ang lumilitaw dito na kapag ang mga babae ay nag-iisa, pwede po silang maging weak. Kahit ang mga lalaki. Pero dito pa lang sa kauna-unahang magulang natin, na si Eva ay nag-iisa, at wala si Adan, ay natukso po si Eva. Ano po? Mahina po si Eva sa panahong siya ay nag-iisa. So, sino po ang mananagot? Who is responsible? He who is responsible is accountable. Tama po? Kung ang Diyos ay hindi nagsalita kay Eva at kay Adan lang nagsalita, si Adan, trabaho niya na sabihan si Eva. At trabaho niya na bantayan si Eva. Sabagat yun ang sisira sa kanilang paraiso, ang pagsuway. Po. So,
Masasabi ba natin na 2 beses na may pananagutan si Adan? Una, maaring hindi niya sinabi kay Eva. Ikalawa, hindi niya binantayan si Eva. Ikatlo, nung siya'y binigyan ni Eva, hindi sa tumanggi. Tinanggap niya, kinain niya, ayun, na nasuway na ang kaisa-isahang utos ng Diyos. So kapag tiningnan po natin yung palitan ng usapan ni Eva at ng Ahas, makita po ninyo na sabi ng Ahas, talaga ba na kapag kumain ka, kayo ay mamamatay? Di ba? Nagtatanong ang Satanas. Nagtatanong ang Ahas. Talaga ba na kapag kumain kayo, ay kayo mamamatay? Uy, hindi talaga kayo mamamatay. Ang tanong, tama po ba? Totoo ba ang sinabi ng Ahas na hindi kayo mamamatay? Hindi agad. Pero, anong sabi ng Diyos? Sa sandaling kainin nyo ito, kayo ay mamamatay. Pero ang literal na translation ay, the moment you eat of it, dying, you shall die. Dying process, you shall die. Hindi agad, pero mamamatay. Yun ang hindi pinapakita ng kaaway. Ang pinapakita lamang is the good side of disobedience. Kaya halos lahat talaga ng mga tukso, hindi yan nagpapakita na masama. Ang ipinapakita lagi ng kaaway dyan ay ang sarap at ang buti na may dudulot nito sa iyo sa sandaling makumit mo ito. Ganon ang gawa ng kaaway. Ang tayo ay dayain sa isang side lang ng katotohanan na itinatago ang mga katotohanan maaring magpalaya sa atin sa pagkumit ng kasalanan. Okay po, so mag-post lang po kayo ng mga tanong dyan. So, eto na. Nagkasala na sila at nakaramdam na sila ng kakaibang nararamdaman. Ano po? So, siya namang pagdating ng Diyos in the cool of the day. Dumating ang Diyos sa hardin sa bandang malamig na ang panahon. Sabi nila mga bandang 4:00 na raw ito eh. 5:00, 6:00 ng hapon. 24-hour period. Ito po. So, dumating na ang Panginoon at anong ginawa nila? Sila ay nagtago. Nagtago sila at sila ay nahiya sa sarili nila. Ano sabi ng Panginoon? Adan, nasaan ka? Ano sabi ng Adan? Nandito po kami, nagtatago. Sapagkat kami hubad. At sino nagsabi sa iyong hubad ka? Ayan. At ang sabi ni Adan, ang tanong ng Diyos, sino may sabing hubad ka? Kilain mo ba ang bungang pinagbabawal? Ayon, nagsimula na yung ah, yung feeling of shame, guilty feeling, ano po. Tapos nagtago sila, isolation. In-isolate nila, hiniwalay nila ang kanilang sarili, nagtago sila. At nung siya'y tanungin, kinain mo ba ang bunga na pinagbabawal ko sa iyong huwag mong kainin? At ang sagot niya, ito pong babae. Di ba, mas madali na sanang sabihin niya, opo, kinain ko po, patawad po. Oh, pero ano ginawa niya? Nag-justify pa siya at tinuro niya ang babae. Yung babae tinuro yung ahas. So makita natin dito na bunga ng kasalanan talaga, ng human nature talaga. Oh, likas ng tao ay manisi ng kasalanan, isisi sa iba. Hindi siya maganda. At ayaw niya ng accountability. Gusto ng privilege pero ayaw ng responsibility at ayaw din ng accountability. So, alam natin na sino mang responsible, gagawin mo yan. Pag hindi mo yan ginawa, accountable ka, mananagot ka. So, dito, nahulog na ang tao sa kasalanan. At katulad ng isang
link, mahabang link ng kadena. Ang unang link ay bumagsak. The rest ng link ng human race ay bumagsak. So, ano sabi doon? All have sinned and fall short of the standard of God. Ito po. So, ang result sa mga tao, sa babae, sa lalaki, ano sabi? Ikaw lalaki, dahil ikaw ay bumigay sa asawa mo, ano mangyayari? Maghihirap ka sa iyong paghahanap buhay. Mamamatay ka. Sa pawis mo manggagaling iyong kakainin hanggang sa mauwi ka sa alabok. Dahil sa alabok ka kinuha, sa alabok ka rin magbabalik. Ikaw babae, na nanunukso sa asawa mo, ibinigay mo at binigyan mo ng bunga ang asawa mo, ikaw ngayon ay magpapasakop sa asawa mo. Your will shall be you will submit to your husband at maghihirap ka sa panganganak. Okay? So, kasi nga pinangunahan niyang asawa niya na kainin yung bunga. Siya ang dahilan kung bakit nagkasala ang lalaki. Sino daw mas makasalanan, babae, lalaki? Sabi nila, lalaki. Sabi nila, hindi, babae, babae nanunokso. Ba't kayo napatukso? Mahina kayo. Hindi, ahas. Di ba ang lalaki, ang ahas daw ay lalaki? Hindi natin alam kasi Satanas daw ay parang lalaki, no? We do not know. So, makita natin dito yung resulta ng kasalanan sa lalaki, matindi, habang buhay ito. Habang nabubuhay ang tao, ang lalaki, ganun at ganun ang mangyayari. Mabubuhay ka, ikaw magpapakain sa pamilya mo, mahirapan ka sa hanap buhay, kumpara sa dating ikaw ay nabubuhay lang sa gitna ng paraiso. Nai-comment po tayo, Bishop. Oo, please. Hindi lang daw po si Eva ang sinisi ni Adan, pati daw po ang Diyos dahil ang ibinigay daw po ng Diyos na kapareha. Yes, tama ka doon, kapatid. So, lumalabas ngayon na ultimo ang Diyos, sinisisi ni Adan. Si Adan kasi, itong babaeng binigay mo sa akin, lumalabas na kasalanan ng Diyos ang pagbibigay ng partner sa kanya when in fact, napakaganda ng plano ng Diyos. Bakit ibinigay si Eva sa kanya? Talagang dapat managot talaga ito si Adan. Kaya may nagsasabi na pag dumating ako sa langit, makita kita ko si Adan na yan, si Adan. Sisisihin ko siya. At itong babae naman ay maghihirap siya, pero this time magpapasakop siya sa asawa niya. No? Kasi ano yun consequence ng sin yun Pinangunahan mo asawa mo, pues ikaw ngayon ang magpapasakop sa asawa mo. At ang serpent, ano? Gagapang ka. So ang tanong ay, dati ba nakatayo ang serpent? Pwede rin. May nagsasabi na may paa nga daw Pero hindi natin alam yon. Pwedeng ang kaparusahan sa serpent na gagapang siya, kakain siya ng alikabok, alabok ang kakainin niya, at magiging kaaway siya ng human race, ito ay figurative language ng ng consequence ng kasalanan ng ahas. Maraming mga teorya na nagsasabi dito na yung ahas ba ay nakapagsasalita noon? Yon, nagsalita Yung ahas ba ay nakatayo? May buto daw. Hindi natin alam yon. Pero alam natin ang ahas gumagapang. Ah, bakit lumikha ang Diyos ng ahas na tutukso? Or yung ahas ba na literal ay pinasukan ni Satanas? Sabagat si Satanas ay nasa lupa na noong mga panahong yun. Teorya ha? We do not know. Basta pumasok ang kasamaan sa mundo, nakapasok ito sa magitan ng kakayahan ng tao na sumuway sa Diyos. Yun lang. Talagang pumapasok ang kasamaan at ang kasalanan sa isang system kapag pinayagan ng tao at nagkaroon ng landing place ang kaaway sa lugar na yan. Kagaya ng mga curses. Ang mga sumpa po kasi hindi ho yan tumatalab sa tao. Liban lang kapag meron siyang butas o meron siyang tapakan o meron siyang point of entry sa buhay ng isang tao. Talagang tatalab ang curse. Yun po ang sinasabi doon sa Galatia.
So ang kasalanan talaga naging curse yan sa atin eh. Pero yung curse natin ipinatong sa Panginoon Kristo, siya na ang naging curse para sa atin. He was made sin for us na mga sinners. Kaya yung sinasabi natin na double imputation, yung kasalanan natin, yung kasamaan natin na ipinataw kay Jesus. At ang katwiran naman ni Jesus ay ibinalot sa atin, yung double imputation, inimpute ng Diyos kay Jesus ang ating kasamaan at yung ating katwiran ni Jesus ay ibinalot sa atin. That is redemption. Ano po? May tanong po dito, pwede bang mag-multiply ang mga tao kahit hindi kung hindi nagkasala si Adan at Eva? Pwede? Okay? Yes. Oh. At hindi masama ang sex. Hindi marumi ang sex, pero only within the context of marriage. Ano po? Kaya yung nagsasabi na ang sex ay marumi, na ang sex ay masama, masyadong dinistort ng mga taong yan ang sex. Hindi nila ipaniliwanag na ang sex ay isang mabuting bagay na mayroong tamang lugar sa buhay ng tao. Dapat ganun ang pagkaturo ng ating mga magulang at mga ninuno. Ang ginawa po nila sa atin ay ah, inilihim nila yung mga katotohanan dapat sana ay nalaman natin para wala tayong masamang isip patungkol sa sex. Ano po? Tungkol sa gender, patungkol sa mga genitalia. Hindi dapat bastos, hindi dapat marumi, hindi dapat pinagtatawanan ang mga bagay na nilikha ng Diyos na mabuti para sa atin. Okay po, may tanong po ba? Yung kanina ba, nasagot ba natin yung tanong kanina? Okay. Okay. Nais po si Pastor Noel, tama po ba na ang fall, ang simula, na wala na kay Adan and dominion sa earth, ang dominion sa earth at napunta na kay Satanas? Ah, Anong implication process po? yes. Okay. Ah, noong nawala ang authority ni Adam kasi nag-submit siya sa authority ng kaaway. Pero siyempre ang Panginoon, He will always restore all things in Jesus Christ. Sa sandaling tayo ay kumilala sa ating Panginoon Kristo, lumalaya tayo sa pagkakahawak at sa pagkaalipin ng kaaway, no? So somehow I would believe, oo, merong ganon. Pero siyempre, the sovereignty of God will always serve as a check and balance sa pagitan ng uh, authority ng tao na invested ng Diyos sa kanya. Anong implication nito? Pag naging mananampalataya ka, dapat malaya ka sa gawa ng kaaway. Hindi ka na dapat alipin pa ng kaaway. Kaya kung paulit-ulit ka na napapaalipin at nagagawin mo yung bagay na hindi mo dapat gawin, may question mark doon sa pinapayagan mo pa kung totoo kang Kristyan. Kung hindi ka pa Kristyan, o natural lang na, na hindi ka, hindi ka malaya. So ito ay isang katotohanan na dapat alam ng mga mananampalataya. Sa sandaling sumuko tayo sa Panginoong Kristo at nagpasakop sa Diyos matapos marinig ang Ebanghelyo, dapat malaya tayo. At wala nang hold ang kaaway sa atin. So dapat ay naunawaan natin yan bilang mga mananampalataya. Pag hindi natin maunawaan yan, i-take advantage ng kaaway yung ating kawalan ng kaalaman sa bagay na yan. So thank you sa tanong. Okay po. Punta po tayo kay Cain at Abel, chapter 4 po. Okay? Ah, tingnan natin kung matalakay natin ang hanggang 11. Ano po? Mahalaga kasi itong Genesis eh. Yung iba kasi siguro hindi na po natin masyadong bibigyan ng pansin. Pero yung mga bagay na sa tingin natin ay may kinalaman po sa mga major doctrines, mga major teachings ng Bible, bibigyan po natin ng pansin. Okay, punta na po tayo sa chapter 4 ng Genesis, si Cain at saka si Abel. Mula po talatang 1 hanggang talatang 2, ano pong may malaki pong lapse of time diyan eh.
Ah, chapter 4. At nakilala ng lalaki si Eva. Sandali po. Verses. Oo. At nakilala ng lalaki si Eva na kanyang asawa at siya'y naglihi at pinanganak si Cain. At sinabi, nagkaanak ako ng lalaki sa tulong ng Panginoon. At sa muli ay pinanganak ang kanyang kapatid na si Abel. At at si Abel ay tagapag-alaga ng mga tupa, tatapat si Cain ay magbubukid ng lupa. Yan. At nangyari na lumakad ang panahon ay nagdala si Cain ng isang handog, etc. So ito po ay may mga panahong lapse of time na po. Na isa dyan ay paanong nakakuha ng asawa si Cain. Verse 4 and hanggang 8. At nagdala rin naman, etc. Verse 5, datapat hindi nilingap si Cain, etc. At ang Panginoon, bakit ka nag-init? Sandali po, bago natin puntahan yan, puntahan muna natin yung may problema ba sa hain ni Cain? May problema po ba sa paghain ni Cain at ni Abel? Bakit tinanggap ang kay Abel at tinanggihan ang kay Cain? Dahil ba sa may dugo ng hayop ang handog ni Abel at yung kay Cain ay puros lang gulay? Ano po ang problema ng hain ni Cain? Ang hain ni Cain walang problema. Ang hain ni Abel walang problema. Hindi dahil sa dugo, wala eh. Yun ang alaga ni Abel may dugo mga tupa. Ang pinagkakitaan ang kabuhayan ni Abel, ni Cain ay gulay. Di yun ang kanyang ihahandog sa Panginoon. Pero ano problema nun? Ang puso ni Cain. Ang puso ni Cain ay kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman ang kasalanan ay tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lapain ka. So mayroong problema si Cain sa kanyang puso, no? Ang paglalarawan niyan sa English ay but sin is crouching at the door. Ibig sabihin, para siyang layon o para siyang pusa na naghihintay ng masasakmal. So may problema ang puso ni Cain. Kaya ang hain niya ay tinanggihan ng Panginoon. At ang kanyang puso ay hindi maganda, murderous spirit. Kaya pinatay niya ang kanyang kapatid at siya ay tumakas. Yon. So sa kanyang pagtakas, no, ano nangyari? Sige, tingnan natin yung consequence, no? Yung ano po ang naging kinalabasan ng ni Cain, talatang 6 hanggang talatang 9 hanggang 16 na po. Medyo napaano tayo ng konti doon kanina, no? Talatang 8 pala. Iba kasi ang division ng ng English sa Tagalog. At siya ay sinabi ni Cain na kanyang kapatid at nangyari nang sila ay nasa parang ay nagtindig si Cain laban kay Abel na kanyang kapatid at siya ay kanyang pinatay. At sinabi ng Panginoon kay Cain, saan naroon si Abel na iyong kapatid? At sinabi, ewan ko, ako ba'y tagapagbantay sa aking kapatid? So dito ay pangit talaga ang sagot ni Cain, ano? Wala akong pakialam, yun ang gusto niya sabihin. Ano ang iyong ginawa? Ang tinig ng dugo ng iyong kapatid ay dumadaing sa akin mula sa lupa. Dapat pinatay na niya. At ngayon, sinumpa ka sa lupa at na siyang nagbuka ng bibig na tumanggap sa iyong kamay ng dugo ng iyong kapatid. So pagbubukid mo ng lupa ay di na ibibigay mo lang ngayon sa iyo ang kanyang lakas. Ikaw ay magiging palaboy at hampas lupa sa lupa. At sinabi ni Cain sa Panginoon, ang aking kaparusahan na higit pa kaysa sa mababata ko. Narito ako iyong tinaboy ngayon mula sa ibabaw ng lupa. At sa iyong harapan ay magtatago ako at ako'y magiging palaboy at hampas lupa.
Ano po, 16 hanggang 16. At mangyayari na sino mang makasumpong sa akin ay papatayin ako. At sinabi sa kanya ng Panginoon, dahil dito'y sino mang pumatay kay Cain ay makapitong gagantihan. At nilagyan ng Panginoon ng isang tanda si Cain. Baka siya'y sugatan ng sino man makakasumpong sa kanya. At umalis si Cain at ano, and that's it. So makita natin dito na mas matindi ang parusa kay Cain because of murder. Dito medyo pakikita natin na nagpapahiwatig ang Diyos ng capital punishment pero hindi siya pinatay. Pero ang parusa sa kanya ay ganun na lang katindi. No po? So, si Cain ay binigyan ng tanda. We do not know what kind of mark is that. Para alam ng mga tao na ito ay mamamatay tao. No? Na siya ay dapat iwasan. At 7 beses, imagine nyo yung bigat ng kasalanan ginawa ni Cain. 7 times siyang gagantihan dun sa ginawa niyang pagpatay sa kanyang kapatid. So, ganun. Murder talaga yon, no? This is a case of murdering an innocent person. Okay, 25-26. Tingnan natin yon. Yan. Muling sinipingan ni Adan ang kanyang asawa at ito'y nanganak si Eva. Yan, ano? Ng isang lalaki. Sinabi ng ina, binigyan ako ng Diyos ng kapalit ni Abel na pinatay ni Cain at ito'y tinawag niyang Set. At si Set, ang ama ni Enos, noon nagsimulang tumawag sa pangalan ni Yahweh ang mga tao sa kanilang pagsamba. So, napakapalad ng pagdating ng isang anak ni Adan at Eva. So, medyo malungkot ang pagdating ni Cain sapagkat pumatay ng kapatid. Pero ang pagdating ni Seth ay isang pagpapala sapagkat nagsimulang tumawag ang mga tao sa pangalan ni Yahweh sa kanilang pagsamba. So, sana ay ang mga pangalang Seth ay mabait at blessing sa kanilang pamilya. Ano po? Yan. Iba daw po, boss. Ha? Boss. Boss. Mamboboso. Isboset. Boyset. Boset, no? Ah, so, may kapalit na ang Cain. Mapansin po ninyo, kung kanino, kung titingnan po ninyo yung talaan ng angkan ni Cain, hindi po siya naugnay sa Savior, kay Jesus Christ. Hindi pinagmulan ng tagapagligtas ang lahi ni Cain, kundi sa lahi ni Judah, sa lahi ni Seth, doon nagmula si Jesus Christ na Savior. Saan ka na ba naman makakakuha ng lahi ng Savior? Doon sa lalaking sabi, anong pakialam ko sa kapatid ko? Am I my brother's keeper? 'Di ba? Tapos sinungaling pa? Murderer? O 'di ba? So pag nakita natin yung ganung mga katangian, ito ay mga karakter ng isang hindi pagmumulan ng mabuti unless pumasok ang Diyos sa kanyang sistema, no? Okay, chapter 5. Yung descendants ni Adan, mga lahi ni Adan at ang kanilang mga lifespan, no? Inisa-isa po natin yan kasi dati konti lang ang tao, di ba? So talagang niloob ng Diyos na na mahaba ang kanilang lifespan. Si Adan 930, si Seth 912, si Enos 905, si Kenan 910, si Mahalalel, yan, etc. hanggang kay Lamech, hanggang kay Noah, ang average ay 857 years old. Pag inano mo yon, pag in-average mo siya, ibig sabihin mahabang panahon at maraming magiging anak. At mabilis ang pagdami ng mga tao. At maganda rin ang kapaligiran sapagkat wala pang pollution, mas mahaba ang buhay ng tao. At yun naman ay sinadya ng Panginoon Diyos ayon sa kanyang plano. So, si Methuselah na nabuhay ng 969 years ay pinagmulan din siya ng mabuting lahi. At yung kay Noah, dyan nanggaling si Jesus Christ.
Sa lahi ni Noah, ang mga anak ni Noah ay si Ham, Shem at Japheth. Ang sabi, ayon sa pagsusuri ng mga sinaunang mga writers, ang lahi ni Ham ay ang mga Africans, mga Negros. Ang lahi ni Shem ay yung mga Asians. At ang lahi ni Japheth ay yung mga Europeans. So si Shem, na lahi ng mga Asians, ay diyan nagmula si Abraham. Asians, okay. So tatlo lang yan ng mga ah, anak ni Noe at mga kaapu-apuhan, pero sa kanila nanggaling ang pagdami ng tao, makaraan ang flood. Okay. So punta na tayo sa chapter 6. Unless may tanong po kayo. Yes, okay. So punta na po tayo sa chapter 6 ng Genesis. Sons of God. Ayan, meron tayong konting problem dito na mahirap din sagutin ng mga scholars. Sino yung mga sons of God na yon? Ano po? Chapter 6 ng Genesis. Ano pa sabi doon? Napakarami na ng mga tao sa daigdig nung panahong yon. Nagkaroon sila ng mga anak na babae at nakita ng mga anak ng Diyos. Sino itong mga anak ng Diyos na ito? Na ang mga babaeng anak ng tao ay magaganda. Ang mga ito'y pumili sa kanila ng kanya-kanyang asawa. Okay. At dito nagsimula yung mga malalaking tao, mga higante, no? Sabi nila. At ito nga ang nandito. At kahit nung panahon ni David, sa panahon ng kaharian ng Israel, meron pang ganong mga lahi kagaya ni Goliath, no po? At meron pang ibang mga higante na katulad ni Goliath. So, ang teorya ng mga taong yan ay tungkol sa mga taong yan, sila ay ah, produkto ng pag-cohabitation. Nag-cohabit ang mga angels, angels, mga fallen angels with the daughters of men. So, yung magagandang babae ng mga panahong yon na nakipag-sexually cohabit with the the daughters of men ay nakapag-produce ng mga higante. May mga nagsasabi naman scholar na hindi possible yun. Paano ba magkakaroon ng cohabitation ay wala namang sperm cell, wala namang organ, sex, o wala namang genital yung mga yung mga angels, ano. So, kung ano man 'yan ay basta masasabi natin na isa lamang silang lahi ng mga tao na kakaiba, mga giants ng mga panahong 'yon. Kung saan sila nanggaling, they must be some genetic aberration or abnormality sa kanila. Kaya nagkaroon tayo ng ganong kalalaking mga lahi ng tao. Okay. So, dahil ang tao ay marami na at ang katangian ng mga tao ng mga panahong yon ay ang isip nila at ang ginagawa nila ay pulos na kasamaan. Ano po? 'Di ba? Anong katangian ng kanilang ginagawa? Ang isip at puso ng mga tao ay pulos na mga kasamaan. Kaya sa verse 6 ang sabi, ang aking espiritu ay hindi habang buhay na makikipagpunyagi. Kaya labis na kinulungkot ni Yahweh na lilikha niya ang tao. Ang sabi sa ibang salin ay, and the Lord and God repented. Nagsisi daw ang Diyos na kanyang nilikha ang tao. Well, ang gusto lang sabihin niyan ay, nalungkot ang Panginoong Diyos na nilikha niya ang tao. Sinabi niya, lilipulin ko ang lahat ng taong aking nilalang. Lilipulin ko rin lahat ng hayop at mga ibon. Kinalungkot niya ang lahat ng ito sapagkat verse 5 ang sabi doon, nakita ni Yahweh na laganap na ang kasamaan ng tao sa daigdig at puro kasamaan ang laman na lamang ang palaging nasa isip nito. So, uh, all the all that is in his heart and in his mind are purely evil. Kaya ano pa ang gagawin mo sa isang lahing wala ng pag-asa? Ano kayang gagawin ng Diyos sa mga bansa? Yan ang dahilan kung bakit nilipol ng Panginoon ng mga
mga Canaanites. Noong mga panahon si Abraham ay nandoon sa Canaan, hindi pa hinog ang kasamaan ng mga Amorites at saka ng mga Canaanites. Kaya nung siya ay nabuhay doon at lumipas sa mga daang taon at napunta ang mga Israelita doon ah, sa Egypt, habang tumatagal sila doon mga 400 taon, unti-unti namang nahihinog ang kasamaan ng mga Canaanites. At by the time na sila ay palayain ng Panginoon at pupunta sila para sakupin yung lupang pangako, na doon din nanggaling si Abraham. In fact, pwedeng angkinin nila Abraham yon sapagkat nandoon doon pwedeng angkinin namang Hudyo yon sapagkat nandoon ang kanyang libingan ni Abraham at saka ni Sarah. Okay. So, may tanong po ba kayo? So, ang pagbabalik po ng mga Israelita sa lupang pangako ay ibig sabihin, nakaplano na nasa timetable na ng Diyos at pwede nang lipulin ang mga Canaanites at ang mga nakatira doon, mga Jebusites, Amorites. Yes. Okay po. So, ang sabi, binigyan ng instruction si Noe upang gumawa ng arka. Alam na natin yon. Alam na mga Sunday school students yan. Yung mga mahusay diyan sa sa math at saka mahusay sa structural design, tingnan nyo to ha. Ang isa kasing volume o isang object, kapag ito ay three-dimensional, meron siyang length at saka width at saka height. No po, volume yon. So, ang length niya ay 300 cubic feet, ang width niya ay 50 cubic feet, at saka yung kanyang height ay 300. So, isa siyang pahaba na mataas. Two-story siya, yung arka. So, mayroong bintana ang pinaka-top niya, pinaka-ibabaw niya ay doon ang bintana, no? Three-story, hindi ba pwedeng matumba yun? Kasi mataas eh. Tas makitid. Hindi natin alam ang wisdom ng Diyos sa paglikha nito, no? Sa pagbibigay ng instruction kay Noah. 7 pairs ng malilinis na hayop at 2 pairs lang ang marurumi. So that is how the worldwide flood started. So, alam na natin ang storya ng worldwide flood. Talaga bang worldwide ito? Sabi nila, baka naman localized lang. Pag pinansin po natin yung mga sumusunod na mga talata, no? Uh, Imagine a rain that fall in 40 days and 40 nights. Walang tigil, mahigit 1 buwan at 10 araw. Walang tigil ang lakas ng ulan. Hindi lamang nanggaling sa itaas ang tubig, ang mga tubig ay nanggaling din sa mga springs. Pumutok ang mga ah, mga stream, ah, mga bukal, pumutok, tapos bumaha, nabuksan ng mga floodgates. Hindi natin alam kung saan ang mga floodgates na yan. Pero binuksan ng Diyos ang lahat ng ito. And 40 days and 40 nights, nagsama-sama lahat ng tubig mula sa taas hanggang sa ilalim ng lupa at nalubog ang lahat ng matataas na bundok. So, makita natin na totoo talaga na lumubog ang lahat kasi lahat ng mountains lumubog eh. Lahat exclusive. So totoo talaga siya. Kaya makita natin yung mga land formations ngayon ng mga bundok at mga topography, iba't ibang land formation na kapag kanilang tinatapyas ito at binubulldozer, makita natin yung mga silts at saka layers of soil, layers of sand, and layers of rocks. At bakit mayroong mga kabibi sa itoktok ng bundok? Sa alam natin na ito ay proof na worldwide ang flood at ang buong mundo ay lumubog sa tubig. So, the water prevailed for 150 days. Imagine, umulan ng 40 days and 40 nights, walang tigil. Tapos ang tubig ay nanatili sa mundo sa loob ng 150 days, 5 months, bago humupa. Kaya pag kinalculate po natin yon hanggang sa chapter 8,
humigit kumulang 1 taon bago sila nakalabas sa arka ni Noe. So, the ark rested on Mount Sinai ba? Mount Ararat, okay. Which, ang pagkaano ng iba ay Mount Sinai. Mount Sinai ba yon? So, pero ang sabi sa Biblia ay Mount Ararat, okay. After 40 days, Noah opened the window in the ark. Wala pa din. And on the 61st year, ibig sabihin, si Noah pumasok sa ark noong 600th year. And the earth is dry after a year. And God spoke to Noah. Alright. So, lumabas si Noe after almost a year. Inilabas ang mga hayop at binigyan siya ng instruction na palabasin lahat. At sumamba si Noe sa Panginoon. Okay. So, this is, Marami rin pong faith na katumbas po sa ibang mga lugar po eh. oo, Meron po sa Greek, meron sa Mesopotamian flood daw po sa Gilgamesh. oo, Gilgamesh yan. Hindu flood, tsaka sa Chinese flood po. Mm-mm. Tsaka mga indigenous tsaka tribal floods. Hindi lang po sa Genesis yung Yes, yes. So, worldwide flood. ibig sabihin, at that time, alam na alam ng mga tao yung flood na yan. So, May collective oh, knowledge. itong nangyari sa Genesis, hindi ito isolated event na hindi alam ng ibang bahagi sa mundo. Even other peoples of the world testify to the fact that this is such and such. Isa siyang historical event na nangyari at alam ng lahat. So, anong sinasabi ng Gilgamesh sa epic at ng mga Chinese ek sinasabi nila, totoo talaga. Totoo. Iba nga lang ang forma. Pero ang pinaniniwalaan natin, yung consistent na account sa Biblia. Oo. Okay po. So, chapter 9 ay ang Rainbow Covenant ng Diyos kay Noah. Hindi po sa LGBTQ. Oo. Sorry po sa mga members ng LGBT. Original po si Lord. At original po kay Noah ang rainbow. Ano po? Yung Roy G. Biv na yan, red, orange, yellow, etc. ay original po yan kay Lord. Na kulay po yan ng bahaghari na siyang tipan ng Diyos para kay Noe at sa buong sanlibutan na hindi na magkakaroon ng baha. Pero dahil sa ginagawa ng mga tao ngayon na ginagaya nila, ang kulay ng bahaghari ng tipan ng Diyos kay Noe, hindi na baha ang ipapaano sa kanila, susunugin na sila. Yan na ang tatapos sa mga bagay na na gumagawa ng karumaldumal sa harap ng Panginoong Diyos. So, kung dito ay mayroong tipan ang Diyos kay Noe, ang tawag ay Noahic Covenant. Kay Abraham ay may Abrahamic Covenant, the Covenant of Grace. Pero kay Adan, na si Adan ay maging tagapanguna, manager, sabihin natin, hindi owner ha, manager sabihin natin co-maker ng earth, siya ay binigyan ng Diyos ng ng Adamic Covenant. Pangalagaan mo ito. Ayusin mo at upang ang mundo ay maging isang lugar na kaaya-ayang tirhan. So dito, mga taong itinatayo ng Diyos, nagkikipag-align ng Diyos sa isang sa isang pakikipagkasundo, no? Kay Adan, kay Noe, kay Abraham, kay Moses, Mosaic Covenant, the law, and then si Jesus Christ ay covenant pa rin, natupad ng lahat ng covenant. So this is a covenant between the Lord and His chosen people, creating historical events in the world that will eventually change the course of humankind. Okay po. So,
Chapter 9, tapos na po tayo, ano? And then, chapter 10, si po. So alam natin na si Noah ay nung makipagkasundo siya sa Diyos at nakipagkasundo ang Diyos sa kanya na hindi nagugunawin sa magitan ng tubig, eh, yung mga anak niyang tatlo, si Shem, Ham, tsaka si Japhet ang siyang naging pasimula ng maraming pagkalat ng peopling the earth, kumbaga, inhabiting the earth and replenishing and multiplying men after their own kind. So, yung sinasabi nila na Pangea theory ng land formation, o isa lang malaki, wala pa noon, wala pang earthquake, wala pang baha, wala pang naanod na mga isla, wala pang hindi pa naghihiwalay ang mga islang ginawa ng Panginoon, eh, mabilis kumalat ang mga tao. At wala silang pagkakahiwa-hiwalay. Hanggang sa nagkaroon na ng polarization ang mga isla at ang mga malalaking kontinente. Kaya yung Pangaea na yon ay hindi na siya naging buo. Kaya nagkaroon tayo ng mga north, south, west, and east. So yung bandang east, western ay lahi ni Japhet. Lahi ni Japhet yung mga Europeans. Yung bandang Africa, Africans ay lahi ni Ham at ang lahi naman ni Shem ng mga Asians ay sa Asia naman siya. So yung tatlong malalaking kontinente na ito ay dito na namahay ang maraming tatlong klase ng lahi ng tao. Okay. So yan na yung chapter 10. Chapter 11, ay, alam na natin ito, the Tower of Babel, ang Tower of Confusion, the multiplication of language. Okay? So, dito simula sa chapter, sabihin natin, kasi nga pala, punta natin yung ilang content ng ng chapter 11. Tanungin natin sino ba pwede natin tanungin dyan? Nandito po. Ito ba yan? Sige, si ano ba yan? Si Sister Jen Banico. Sister Jen, may nakita ka bang pinaniniwalaan ng Diyos na benefit ng pagkakaisa? Ano ang benefit ng pagkakaisa na nakita ng Diyos sa mga tao na gumawa ng Tower of Babel? May nakita po ba kayo na magandang pakinabang na pinaniniwalaan ng Diyos sa mga taong gumagawa ng Tower of Babel? Anybody can answer. Si Sister Tin, pwede rin. Sister Tin. Brother Richard, nandyan ka ba? Sister Opie, pwede kang sumagot dyan. Brother Jim, ano ang nakita ng Diyos na magandang pakinabang ng pagkakaisa ng mga tao? Naniniwala ang Diyos dito sa magandang pagkakaisa ng mga tao. Ano ang magandang pakinabang sa pagkakaisa na pinaniniwalaan ng Diyos na sa talatang isa? Bishop, Yes. sagot po ni Sister Offie, habang nakikinig po siya, sabi niya po, the power of unity. Okay. The power of unity. Anong version? Napangyayari po dahil nagkakaisa sila. Good or bad, napangyayari po. Okay. So, ibig sabihin, talagang ang Diyos naniniwala siya sa pagkakaisa, sa pakinabang, sa benefit ng kapag nagkaisa ang isang grupo, di ba? Ano sabi doon? Halos walang hindi mangyayari. Halos lahat ay pwedeng mangyari kapag nagkaisa ang isang pangkat ng tao. Nakita ng Diyos yon. So, anong masama doon? Anong masama doon sa pagkakaisa ng mga tao sa Babel? Sige po. Balik tayo kay Sister Jen o kaya kay Sister Tin. Ginamit sa maling layunin ng food.
Sabi ni Sabi po ni Sister Jen po. Sister Jen, yes. Ginamit sa maling layunin. Ano bang layunin ng Diyos? Layunin daw po ng tao. Ang layunin ng tao ay ano? Di ba nung mag-usap-usap sila, hali kayo, mag-ipon-ipon tayo. Magtayo tayo ng lungsod na may toring aabot sa langit upang maging tanyag tayo at huwag nang magkawatak-watak sa daigdig. Ano bang utos ng Diyos? Hindi ba? Humayo kayo, kalatan nyo ang buong lupa. Di ba yun ang agenda yun ang agenda ng Diyos? Pero sila, dito tayo, magkanya-kanya tayo, magkaisa tayo. Hindi ba lumalabas ngayon na sila ay lumalabag sila sa agenda ng Panginoon. So dahil ay nagkakaisa sila, paniguradong mayroong magandang mangyayari. Pero this time, unity has gone wrong. Nagkaroon siya ng isang mapanganib na magiging epekto sa plano ng Diyos. So, ano ang plano ng Diyos? Yon. Ay nilalabanan nila ang agenda ng Diyos. So, anong gagawin ng Diyos? Siyempre, ayon. That's the reason bakit, ano sabi ng Panginoon? Tara, nagkaisa ang lahat ng tao at iisa ang kanilang wika. So, ang mabuti pa, verse 7, bumaba tayo at guluhin natin ang wika upang hindi sila magkaintindihan. So, is God the author of confusion? In certain point, at certain points when his agenda is being ignored and his agenda is being contradicted. Anong ginawa ng Diyos? So, let's go back to the book of Acts. Ano ang agenda ng Diyos sa Acts chapter 1 verse 8? Ano sabi ng Diyos sa Acts chapter 1 verse 8? Yan, You will be my sige. witnesses. Ano daw? You will be my witnesses. Sige, sige. 8:1. 8:1 na yun. Acts 8:1 na. Acts 1:8 muna. Acts 1:8. Ano sabi doon? Subalit, sabi doon, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Ibig sabihin, humayo kayo. Humayo kayo. That's 1:8. Yan ang utos. Hindi sila sumunod. Ang sabi ng ibang mga nag-aral sa New Testament, yung pagitan ng Acts chapter 1 at saka Acts chapter 8 verse 1, yung Acts 1:8 at saka Acts 8:1, may pagitan niya na more or less mga 10 to 12 years. Kung hindi tayo nagkakamali. Bakit? Ano bang sabi sa chapter 8 verse 1? Kasang-ayon si Saulo sa pagkamatay kay Esteban. Nung araw na yon, nagsimula ang mahigpit na pag-uusig laban sa iglesia ng Jerusalem at maliban sa mga apostol, ang lahat ng sumasampalataya ay napunta sa iba't ibang lugar sa lupain ng Judea at Samaria. Ano ibig sabihin? Ayaw nilang sundin ang Acts 1:8. Kaya itong mga alagad na ito, kahit sila Pedro, kahit sila Juan, nandun lang sila sa Jerusalem. Ganun ha. Ayaw niyong lumabas sa boundary ng mga Hudyo. Puro kayo mga Hudyo. Ayaw niyo mag-share ng gospel sa iba. Sige. Ang gospel ang ebanghelyo kasi ay international in nature. Kaya nga sabi sa 1:8, punta kayo sa maging saksi kayo sa Samaria, sa Judah, sa mga kaaway nyo. Hindi nila sinusunod for more than 10 years. Kaya pagdating ng chapter 8 verse 1, ginawa ng Diyos, the Lord raised Saul in order to scatter the believers so that by force, by hook or by crook, the plan of God of evangelizing even the enemies and the Samaritans at yung mga hindi nila kalahi ay ma-evangelize. Dahil nga sa yun ang kalooban ng Diyos eh. Ganun,
Kaya pwede rin naman yung mga mananampalataya na, o yung mga simbahan o mga churches na hindi nagkakasundo na nahahati, eh siguro, teka muna, ano ba sinasabi ng Diyos? Hindi naman sinasabi ng Diyos na magparami tayo. Ang sinasabi ng Diyos, humayo kayo at hindi para magpakarami, kundi upang magbahagi ng mabuting balita. So, itong challenge ng Diyos na ito ay hindi naman aksidente na sa 1:8 ay ano, binigyan sila ng Diyos ng lesson sa chapter 8 verse 1 ng Book of Acts. So, ito ay kabalik siya, kahalos mayroon siyang kaparallel doon sa Tower of Babel o Genesis chapter 11, the confusion of language, kinonfuse sila ng Diyos. Dito sa Acts, ginulo sila ng Diyos sa magitan ng mga manguusig, no? So, para kumalat ang mabuting balita. So, ang agenda ng Diyos, humayo. Ang agenda ng tao, dito tayo, mag-ipon-ipon. Yan. Kaya makita natin na, is God the author of confusion? If the Lord wants to serve His own purpose, the Lord will, because of His sovereignty, gagawa siya ng paraan upang matupad ang kanyang agenda. By hook or by crook, dapat mangyari. When God is not allowed to rule, God overrules. So ito yung ating makikita sa Book of Acts, maging dito sa chapter 11 ng the Babel of Confusion. So hanggang dyan lang muna tayo at unless may mga tanong po kayo, thank you very much. Ayan. Si Brother Richard ba ay nandiyan dyan? Sister Tintin, kumusta ka dyan? From So si Alabang? Brother Richard po ay masama pakiramdam. Ah, May trangkaso po. katulad mo din? Sorry po. Sino yan? Si Pastor Noel? Oo. Sige. Sige, yung mga may sakit at masama ang pakiramdam, go ahead and take your rest. Magpahinga po tayo at uso po ang lamig ngayon sapagkat pagtatagal daw yan hanggang August. Ano po? Alagaan po natin ang ating sarili. Kasama na po ako doon. Alagaan ko sarili ko. Malamig po ang panahon kaya mag-ipon-ipon po tayo ng energy mula sa mga vitamin C at ingat-ingat lamang po sa ating mga katawan dahil ang ating mga energy ay may limitasyon. Yes, so yun lamang po at kung wala talaga kayong tanong ay sa susunod po ay magtatanungan tayo. Po. Sige po. So maraming salamat. Ay, teka muna, bukas mag-picture muna tayo. Pasalamat tayo sa Panginoon. Bago tayo mag-pray, ay picture muna tayo. Buksan po ninyo ang inyong mga ah ayan. Okay, yes. Sister Jen, okay ba si Pastor Sandy dyan? Sino to? Sister Mayan, ikaw ba yan? Kumusta ang ating dyan, mga escapades nung Sunday? Okay naman po, Pas. Okay, good. Pastor Sandy at Sister Jen, open na tayo ng camera. Ay, tanggalin ko po muna yung record.